Pag-usapan po natin itong sinampang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Mukhang two years in the making po ito 'no, or almost 2 years. Yung kasong grave threats against the Vice President. Sinampa po sa Quezon City RTC. Meron po kasing school of thought, hindi po ba, na meron bang immunity from suit itong Vice President o wala? Ano po bang tingin niyo rito? Wala akong immunity from suit ang Vice President. Kasi ang general rule is no one is immune from suit. So kung meron ka mang immunity, dapat malinaw. Hindi pwedeng by inference lang. So naintindihan natin sa kaso ng Presidente because he's the chief executive. At ang purpose lang naman ng temporary lang yan para lang hindi siya magambala undue distraction habang ginagampanan niya yung mga mahahalagang mga tungkulin niya bilang Commander-in-Chief, Chief Executive, the head of our external relations. Importante kasi yan, Christian But while in office lang yan. At naintindihan natin for practical purposes. Pero yung Vice President, wala Kasi spare tire lang naman siya. So, he's still liable. He can be held accountable like any other government official or any ordinary citizen. So, maganda na umusad na yung criminal aspect, pero dapat mag-ingat din sa narrative, Christian. Kasi ang gagawin na naman dyan, sasabihin, o sige, hintayin na muna natin maging final yung criminal case niya bago siya ma-impeach. So again, we have to patiently explain, magkaiba ho ito. At kung susundin natin yung guilt beyond reasonable doubt with a final judgment, baka paaabutin pa ito sa Supreme Court at alam naman natin ang sakit ng ating justice system. Justice tiis, hindi justice bilis So sana ilinaw natin yan na okay, sige, proceed kayo dyan, ibang kaso yan, iba itong impeachment case. Pero isang inisip ko po rito, attorney, why did it take this long for the DOJ to come up with these findings? Hindi po ba ano yan? Hindi po ba plain and simple yan? Naparod naman lahat yan nagmura nagbanta at kumontak siya ng papatay Well, ako sa tingin ko, number one, kung titingnan kasi natin yung mga asta ng nasa political sphere ng ating governance noon, 'di ba, hands off ang pangulo noon for the longest time, 'di ba? Kaya nagkawindang-windang itong impeachment na ito. It was only more recently na naging pumuposisyon siya, but not that strongly. So, and yung DOJ kasi talagang directly under the president yan So, pag yan ay umuusad, ibabalik na naman ng kampo na ito political persecution lang ng pamahalaang Marcos laban sa mga Duterte. So I think that's the reason. Pangalawa, at tama rin naman yon na ayaw nilang i-compete ang public awareness at hindi nila gustong i-compare yung criminal case dun sa impeachment case kasi nga mas mahirap patunayan yung criminal case, proof beyond reasonable doubt yan And then pangatlo, yun nga, i-avoid yung narrative na o sige, kinasuhan nyo na ako, edi hintayin natin ang desisyon dyan, final decision bago nyo ako i-impeach. So meron kasi ganyang continuing narrative yung depensa which appeals not to lawyers like us o yung nakakaintindi, kundi dun sa taong bayan. Yung bang presumption of innocence, proof beyond reasonable doubt until final judgment. So paulit-ulit na narrative yan. So siguro yun ina-avoid ng administrasyon noon ng DOJ. But this time, since tapos na yung phase na yan, yung article na kinakasangkutan ng grave threat, siguro naisipan nila ito pang suporta din dun sa kaso. Kasi nga meron din ngayong nabubuong narrative na kung talagang may grave threat ito, bakit hindi nyo pa ako kinasuhan noon pa? Yeah, tama. Binanggit po yan nung pinag-uusapan yung Article 4. May mga senador pa nga nag-bring up din po yan Okay. Yun kasi ang daling i-voice yan yung myth na yan Kasi karamihan naman hindi nakakaintindi sa pagkakaiba ng impeachment sa criminal case.